Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin ay ang mga katulad ni VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao? Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Does it mean that this is the right time for the Vice President to come back? Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, nagsalita na. Hindi na pwedeng magpresidente ang Vice President, nagulat si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mas kawawa ni Yusek Claire ang Pilipinas kung katulad ni VP Sara ang magiging president. Imbes daw kasi ginagawa niya ang trabaho niya sa Pinas, andun siya kasama ni Duterte. Ayaw nang bumalik pa sa Pilipinas, grabe nagsalita na si President BBM. Hindi na pwedeng magpresidente ang Vice, nagulat si VP Sara Duterte. Tara panoorin natin. Ma'am, on the issue of the former president, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang impluensya. Ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Although nasagot na po natin ito, ulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang dating pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na i-prosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakataon din po si Pangulong Duterte noon, ating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila, ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI kay Colonel Marvin Marcos, Police Superintendent Marvin Marcos? Ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, "I will not allow these guys to go to prison." Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. Total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mayroong mga batas, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos na makapagtrabaho? Isang sample lang po to kasi kung marami pa po akong ibibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. In an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the President of non-cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because the stance of the President regarding the jurisdiction of ICC over the Philippines remains. Salamat po. Thank you. We have Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning.
Naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang imbestigahan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may nag-uudyok po, siguro po wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, may nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag po ito'y nag-uudyok, meron po tayong sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Ito po ay gustong sirain ang pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayong nakikita na ating sasampahan ng kaso. Wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga beneficio na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi, dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Gutierrez. I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang gobyerno kung magkano ang mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan. Considering nga po na yung pamilya mismo nila maaapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdes. Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama nandun yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaction or counter-action po ng gobyerno. Possible ho ba na nakikita po ba natin yung possibility na humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW, yung hakbang na yan? Pinapaalalahan na lang po sila na ni Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs. At ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At hindi po natin sisikilin
Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila'y magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Follow up lang po. Ano po, kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo yung issue ito at ano po yung directive ng Pangulo kung meron man? Nalaman na po ito, especially at nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina, ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin, ang OFWs po ay mayroon silang sariling pag-aanalisa sa mga pangyayari. Tuesday New, DZBB. Good morning po, Yusek. May plano raw po itong si dating Senador Gringo Onasan na maghain ng petisyon sa ICC para hilingin daw po na maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga concern daw doon sa kanyang well-being. Inasahan nyo na po ba yung ganitong mga legal na aksyon from the side of the former president? At kung may plano po ba ang pamahalaan na pigilan ito o gumawa ng legal action din para mapigilan yung ganito? Well, karapatan naman po niya kung anong nais niyang gawin para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pero mas mainam po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa part po ng gobyerno, sa part po ng administrasyon, wala po kaming gagawin dahil wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman patungkol po sa legal system, legal procedures ng ICC. Thank you, ma'am. Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing everyday. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan? Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Itatanong ko lang po yung palace reaction on the call of DA to Congress to give more power and resources to NFA so it can buy 20% of local rice. Totoo po yan. Maganda po sana po no, mabigyan muli ng authority ang NFA. Kasi nawalan po talaga sila ng power para po umangkat ng bigas. At sa ngayon po, sa lahat po ng gagawin po kasi ng NFA at ng DA,
dapat munang dumaan sa LGU. Hindi po kasi nakakadiretso ang mga farmers. Kung ano man po ang dapat na gawin, dadaan muna po sila sa LGU. Yan po yung medyo nagiging problema po o nagiging issue po sa Department of Agriculture. Ayon na rin po yan kay Secretary Kiko. So mas maganda po talaga na mas mabigyan po talaga ng power ang NFA. Tama po kayo, sir. Napag-usapan po ba to doon sa sectoral meeting kahapon with ni President Marcos and DA? And may plans po kaya na include to doon sa mga priority legislation ng administration? Kahapon po kasi ang pinag-usapan po ay ang proyekto po ng Department of Agriculture patungkol po sa mga irigasyon, sa food hubs, at sa mga cold storage. Hindi pa po napag-uusapan yan, pero yan po ay binigyan na po, sinuggest na po yan ni Secretary Kiko during the hearing, nung tinatanong po kung anong nagiging problema, ba't hindi bumababa ang presyo ng bigas, despite na meron po tayong reduction sa tariff rates. So, nabanggit na po yan Secretary Kiko. I hope mapag-aralan muli ng Kongreso itong Rice Tarification Act para po maayos din po at mabigyan po ng tamang authority ang NFA. Thank you po. I think that's all for today, Yusek. Claire? At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.